So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, mapagpalang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito na mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipinapakalat ng mga fake news peddlers na mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing po sa mga kwanggol na mga vloggers mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi pag-aayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM sa Marcos May Session sa Katagalan mga kababayan, ang kailang mga paninira ay magitotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube. Bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa ating kapitbahay na social media. So magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Wednesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre, as usual, alam na ho natin na kung saan, i-check muna natin kung saan na nakapasok po sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At ito sa listahan mga kabayan, ang nanguna po si Robel Ferrer Official, meron 75 lahat ng mga comments. Nandiyan po si Eduardo Cartera, meron 17 na mga comments. Ang name po na user, meron 15 na mga comments. Maria Midasiplon, meron 44 na mga comments. And Shane Sibal, meron 35 lahat ng mga comments. So thank you so much po sa ating mga top 5 commenters. Siya nga pala mga kabayan, ayoko na po ditong banggitin po yung keyboard warriors. Kasi meron pong nag-advise sa ating mga kabayan. Kasi nga yung keyboard warriors, alam ho natin po, at saka some of you, alam nyo ito, na kapag keyboard warriors mga kabayan, parang naging trolls kasi yan. At yan po ang tawag po na, na mga keyboard warriors daw, doon po sa kabilang kampo mga kabayan, tinatawag nila na mga trolls daw. Pero dito po sa ating channel, absolutely wala pong trolls dito. Yan po ay mga legit po na mga account mga kabayan. So tingnan nyo po na kasi nga in-acknowledge ko sila kasi hindi po basta-basta ang kanilang ginagawa mga kabayan. Grabe po ang ang ipinakita dito na effort dito po sa ating channel sa in terms po sa pagbibigay dito ng marami po na comment diyan sa comment section. So kapag marami kang binitawan po na comment mga kabayan, ang ibig sabihin every topic, meron sa itong mga reaction. Lalong-lalo na kapag naiinis sila dito sa mga ipinakita po dito ng mga or ipinalabas dito ng mga fake news ng mga DBS na mga vlogger. So mas lalong dadami po ang kanilang mga comment mga kabayan. Naiinis sumabog. So anyways, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan din po natin ang ating pong mga silent viewer dito sa ating channel and also din po sa ibang mga account na lagi pong nagko-comment dyan sa comment section. At syempre, pasalamatan din po natin ang ating pong mga viewers na lagi pong nagla-like at saka lagi pong nagsishare ng ating mga videos. Thank you so much. At syempre, i-acknowledge po natin ang ating pong mga channel members. Nandyan sila si Susan Torres, Eva Ponsalan, Pusong Inami, Edmond Casellejo, Lia Ann, Gold Digger, Samuel Membrado, Cosmo Defender, Fiz Calante, Rosetta Ruel, and Biabi Bar. Pasalamatan natin ang nabigay sa atin ng super thanks or pangkalamansi ni Sir Ivan. Thank you so much kay Kimi. Nabigay sa atin ng 800 Japanese yen. Thank you so much. At syempre, nandiyan po ating mga early birds. I-acknowledge natin sila po si Elsie Adaman, Len Gonzalez, Emmy Mapalad, Rose Guibara, Haitsu M. Sarino, Liani Red, Yumi, Tinkerbell, Juicy, Florifi Gumapak, Philip Pilipina, Romana Manuel, and David Tamayo Jr. Okay, so makakabahan ko, kumusta ang lahat? How are you today or how is your morning? So okay ba ating gising ang umaga mga kabayan? Well, syempre, doon po sa mga medyo inaantok pa, well, gigisingin natin mga kabayan. Kasi nga, marami kong mga baon po ngayong araw. Yes, you heard it right. Marami tong baon po sa Ivan, mga pasabog, na kung saan iinit ang ating umaga mga kabayan. So, like for example po,
Kasi nga, pagising ko kaninang umaga, umaga dito sa Saudi Makabayan, sa Riyadh, may nabasa kagad ako na kung saan sabi niya, Sir Ivan, nadismaya ako kay PBBM. Sabi ko nung binasa ko Makabayan, sabi ko, bakit naman po? Abay, meron palang interview si PBBM na kung saan na parang nilaglag niya dito si F. Elisa Makabayan at saka dinipinsahan niya itong si BP Sara. Siguro kayo na pong lahat nakikita na po sa interview po ni BBM at saka sagot niya doon sa sa issue na kung saan yung pagsagot at saka yung binumbahan niya yung mga haters, yung mga bases Makabayan ni F. Elisa. So, di ba, kitang-kita ho natin na maraming nawinda Makabayan. At syempre, highlight doon, yung pong sinabi po dito ni F. Elisa na bad shot na si Pepe Sara sa kanya Makabayan. So actually yan po naintindihan po ni BBM. At saka talagang happy po si BBM Makabayan. Kasi nga diba sabi niya, he is very lucky na meron siyang isang asawa na very protective sa kanya Makabayan. Pero siyempre, ang sabi po dito ni PBM, actually naintindihan ko po. Doon po sa mga nagsabi na nag-comment sa atin na nadismaya sila kay PBM dahil po dinipinsahan niya si Pepe Sara na 'di ba talawis ito sa ating panawagan dito. Kasi tayo po nanawagan na sana po mag-resign na or tatanggalin na po sa pwesto itong si BP Sara Makabayan. Kahit po talagang napakabait dito ni PBM. Honestly, napakabait lang ni PBM Makabayan. No, wala siyang parang hatred sa kanyang puso na kahit na ang pamilya po ni BP Sara binabakbakan lagi araw-araw at saka nagbibigay dito ng mga fake news doon po kay PBM Makabayan. Pero siyempre, hinahayaan niya lang po. Ang explanation dito po ni PBM, kasi daw si F. Elisa ay hindi siya lumaki sa politika o sa politics Makabayan. Pero siyempre, ang mga Marcos talagang kinakain lang nila yung araw-araw po na mga pamabas kasi nga sila po lumaki dito sa politika Makabayan. Naintindihan yan ni BBM. Pero siyempre, sa tingin natin dito na parang nilaglag po ni BBM itong si F. Elisa, pero sa aking Makabayan, hindi po. Yes, para sa akin po, very wise po ang desisyon dito ni PBM na hindi po ilaglag o hindi po dito tatanggalin po sa pwesto itong si BP Sara. At bakit? Pag-usapan natin yan mamaya. At siyempre Makabayan ko, shout out doon sa isang fake news peddlers 1 million J. Sunsa na kung saan napakasinungaling Makabayan. Bakit sa Ivan? Di ba naalala ho natin? That is 2 vlogs ago Makabayan. Di ba sinabi ko dito na meron kasing ipinakalat na post itong si Jason Sa na kung saan maraming nagalit dito sa Marcos admin. Kasi nga sabi po ni Jason Sa, ang Pugad Pugad Vloggers Makabayan, tinanggal daw sa Radyo Bandido yung DZRJ. Naalala ba natin yan? Yung pong registration na pagmamayara po na isang Duterte supporter, yung pong si Ramon RJ Jacinto Makabayan. Naalala ba natin yan? Di ba sabi po ni Jason Sa na tinanggal daw without any explanation? Abay, syempre, kung sino pong makakita po sa post na yan ng mga anti-Marcos, galit na galit kagad Makabayan. Lalo na doon po sa vlogger na si pambansang loyal na Makabayan. Siya nga pala, hindi na po pambansang loyalista. Ito pong si Kokoy Makabayan. Iniban niya po niya. At saka sabi niya doon sa kanyang name or ang name na niya po ay pambansang loyal na Makabayan. Pambansang loyal, hindi na po loyalista. So lalo na doon po sa vlogger na yon, iniba kagad yung storya at saka pinasama na naman po dito si F. Elisa, si Speaker Martin Romualdez, lalo na si PBB Makabayan. Parang naging diktador na daw. Diktador na daw to, ano ang kinalabasan kasi ipinatanggal daw ni F. Elisa at saka ni PBM yung grupo po na Pugad vlogger doon po sa station ng Makabayan. That is fake news. Bakit? Kahapon Makabayan, binalikan ko po yung registration na DCRJ. Pagkakaala kasi nito ni Jason Sa na hindi natin po mamanmanan, hindi natin po imbestigahan Makabayan. Yan lang po si Sir Ivan, ayaw kong tutulugan yan, lalo na yan po ay fake news Makabayan. And I found out, di ba ang last po nila na pag-vlog Makabayan, nakita natin doon sa kanilang page, that is Thursday. So I believe, para sa akin, kasi nga nakita ko na po last Monday Makabayan at pati po kahapon nag-online naman pa sila doon po sa DZRJ na registration Makabayan.
Yes, online naman po sila. So, ang ibig sabihin dito, yung palabas po ni Jason sa gawa-gawa na lang po nila at saka yan po yung planado ng mga kababayan. Baka nagplano sila na hindi na po sila mag-live dito or mag-vlog sa Friday mga kababayan para isipin dito ng taong bayan sila ipinatanggal po doon sa registration. So, yan po ay fake news and I found out meron pa pala sa mga kababayan nandun pa po live na live. 'Di ba? Yan kasi ang yan kasing gawain ng mga fake news spreaders mga kababayan. Kahit ano lang ditong gagawin para po magalit po kay BBM at saka kay Felisa yung taong bayan mga kababayan. Pero siyempre, of course, nandito naman po kami para po protektahan natin. Nandito tayo para po protektahan po natin si BBM. Dapat nating bandayan po doon po sa mga papanirang tao at meron pong maitim na budhi mga kababayan. But don't worry, ang karma darating po sa kanilang mga kababayan. Fake news sa fake gonggong na yun eh. At saka syempre, meron pong nag-forward sa atin na isang picture plus merong picture po na isang makababayan na medyo hindi maganda tingnan. Kasi nga medyo scandal siya. 'Di ba? Sabi ko sa aking intro, thumbnail na meron pong video scandal mga kababayan. Yes, meron po ipapakita natin mamaya. Kasi nga itong tao na to, mapanira, nilalait po si FL Lisa mga kababayan. Siguro, some of you, alam nyo na po ang aking ibig sabihin at saka kung sino na yon, pero mamaya, reresbakan natin mga kababayan. Meron siyang skandal. Pagkakala nila, sila lang ibasusan ang kanilang gusto mga kababayan, ibabalik natin po sa kanila. And also, shout out rin po dito kay Ladyboy Sasot mga kababayan si Alan Troy. Kasi kahapon, meron siyang post doon sa kanyang account sa Twitter at saka sa Facebook. Meron siyang kasama po na foreigner mga kababayan. Yes, meron siyang kasama po na foreigner. At as usual, doon po sa kanyang captions, pinaparinggan niya na po dito si PBM at si Felisa. Kasi po ang kanyang kasama daw doon na foreigner, gwapo mga kababayan, gwapo daw. Pero para sa akin, ang gwapo talaga ni PBM. Yes, gwapo po si PBM at saka mas maganda rin po si Felisa mga kababayan. Well, siyempre, maedad na kasi si PBM at si Felisa, pero kung titignan po natin ang kanilang kabataan mga kababayan, napakagwapo po ni BBM at ang ganda rin po ni Felisa. Pero itong si Alan Troy talagang napakahambog mga kababayan, napakayabang gunggong nito. Samantalang sa rito isang artificial, hindi po natural mga kababayan, retokada po. Pero nagmayabang, meron din siyang foreigner na gwapo mga kababayan. Kahit anong gawin dito ni Alan Troy, yan po kanyang mukha mga kababayan sa kabataan niya kung hindi pa siya dito or hindi pa siya dito nagparitoke, yan po ang kanyang mukha mga kababayan, di ba? Just itandi natin sa mukha po ni Felisa. Ang ganda ni Felisa. Si Alan Troy milong lawit. Nakatawa talaga eh. At syempre, marami pang iba. Alam po si Sir Ivan, marami itong binibatan ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. Okay, so before tayo mag-start mga kababayan, well, syempre, kumustahan more natin ang ating pong mga pinalangga na mga legends, ang ating pong mga senior citizen. Hello po, kumusta? I'm hoping po na sana nasa maayos tayo na kalagayan. At syempre, nandiyan rin po mga kababayan natin mga loyalista, mga Marcos loyalist. Nandiyan rin po yung mga kababayan natin mga DDS na mga matitino. At nandiyan rin po kasama natin ang mga pinklawan o yung mga dilawan mga kababayan. So welcome po dito sa ating channel. At syempre, doon rin po sa ating mga kababayan po na mga bagong viewers, mga bagong pasok sa ating channel, mga new subscribers. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. So, syempre, doon po sa ating mga haters ni Sir Ivan, I love you all. But anyway, I'm happy mga kababayan. Kasi nga, tatlo na pong nag-message kay Sir Ivan na sila po mga DDS na kung saan talagang napamulat natin po sa katotohanan mga kababayan. Bumaligtad na po. Yes, tatlo na po ang nag-message kay Sir Ivan. Sila dito ay DDS. Pero dito sa ginagawa po ng mga Duterte, mga kagaguhan nila, mga kabastusan pong ginagawa dito ng mga Duterte, doon po kay BBM. At saka doon po sa mga nalaman nila na corrupt po itong mga Duterte, sila na ngayon bumaliktad mga kababayan. At saka full support na lang ngayon si BBM. Okay, so palakpakan naman natin. Okay, so siya nga pala mga kababayan. So,
dapat ugaliin natin na mag-like tayo at saka i-share natin po ang ating mga video para marami po pa po tayong mga kababayan po na ma-inform mga kababayan. Dapat maliwanagan. Kasi nga alam mo rin po natin na marami itong mga kababayan po na talagang nauto po doon po sa kabilang kampo mga kababayan. Marami talaga. Pero sa pamagitan dito sa inyong pag-share po ng ating vlogs, at sila po ito'y maliwanagan at saka matauhan mga kababayan. Okay? So anyways, before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga issue mga kababayan, at saka before tayo mang-debunk dito ng mga kabulustagan po ng ibang mga vlogger, syempre dito muna tayo sa good news. Na kung saan si PBB mga kababayan nagpunta doon sa sa Occidental Mindoro sa San Jose kasi namigay siya doon ng tulong, ayuda doon po sa mga naapektuhan po ng El Nino sa lugar na yon. So namagay sila dito ng mga machineries, tulong po na ayuda, cash assistance, at saka marami pang iba mga kababayan. For more details, let's watch Tumungong this. Occidental Mindoro kaninang umaga si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang personal na alamin ang kalagayan at maghatid ng ayuda sa mga magsasakang naapektuhan ng El Nino. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang ilang sakahan sa San Jose Occidental Mindoro na natuyo na at kinausap rin ang mga magsasaka. Tiniyak ni Pangulong Marcos ang tulong sa mga magsasaka mula sa gobyerno. Nag-abot din siya ng mga suportang pang-agrikultura at financial support na makatutulong sa mga residente. Dumalaw rin siya sa isinagawang bagong Pilipinas Servicio Fair at kadiwa ng Pangulo. Ito po ay aming ginawa at kung titignan po ninyo, dinaanan po rin natin yung kadiwa doon sa kabila at makita po ninyo, ito po ang aming ginagawa upang tumulong at ang tinatawag namin dito is the whole of government approach. Ibig sabihin, lahat ng pamahalaan, lahat ng iba't ibang departamento ng pamahalaan ay sabay-sabay na tumutulong. Hindi lamang DA, hindi lang Department of Agriculture dahil pinag-uusapan nga ang mga pagsasaka. At ngunit kasama na rin natin ang iba't ibang mga kalihim ng iba't ibang departamento upang sila lahat ay makipag-coordinate sa local government. Nandito si Vice Gov, nandito si Mayor, para magsama-sama at maging maayos ang pagdala ng tulong sa mga nangangailangan. Kaya kasama na rin natin silang lahat para makita nila kung ano yung pangangailangan dito. Patuloy din po itong aming ginagawa. Yung kadiwa naman ay aming ginagawa para meron mabigyan ng pagkakataon ang mga lokal na ipagbili ang kanilang mga nagawa, kung ano man, mga produkto nila, ay meron silang pupuntahan para maipagbili nila yan. Kasama na dyan yung tulong ng pamahalaan at yung mga mas mura na agri-products na pagkain, lahat ng bigas, pati isda, pati may nakita ako sa kanina, marami ng asin dito. At binubuhay namin na industriya. Ay lahat po ito ay sama-sama upang makatulong. At kailangan namin tulungan dahil talagang wala tayong magagawa. At napakainit at hindi na umulan. Kailan ang last time na umulan dito? November pa siguro. Mga ganun. Ilang buwan na yun, maglilimang buwan na walang ulan. Kaya hindi lamang dito pero sa buong Pilipinas, yan talaga ang naging problema. Hindi lamang ang Pilipinas, kundi ang buong Asia. Ganyan din ang mga problema. Kaya sinama ko na lahat ng mga secretary, cabinet secretary ng iba't ibang departamento na makita nila kung ano talaga ang pangangailangan, kung ano ang kailangan gawin at para ma-implement kagad ang mga tulong na ibinibigay sa inyo. At nandyan po ang DOH, nandito ang DOH, may MAIP, yung DOLE, may TUPAD, ang DSWD, merong ayuda, at marami pa pong iba. Ang DA, meron daw pinag-uusapan namin doon sa mga iba't ibang lugar na kahit anong gawin natin ay wala talagang tubig, walang tumutubo, ay bibigyan natin, meron tayong programa sa crop insurance. So baka makabawi tayo ng kaunti doon at ibibigay natin sa ating mga farmer para naman meron silang hawak na pera
para naman sa mga pangangailangan nila dahil wala talaga silang tanim, wala silang ani. Napakahirap naman pagka talagang masyado silang gugutumin. Kaya kaya po kami nandito upang bigyan ng tulong ang lahat ng nangangailangan dito sa gitna ng nararanasan natin na El Nino. Asahan po ninyo na ang pamahalaan po ay ang national government, kasama ang ating mga legislator, kasama po ating mga cabinet secretary, kasama po ang ating local government. Pinagkakaisa natin lahat yan upang gawin lahat ng kailangan gawin. Lahat ng kaya namin gawin upang tumulong sa mga tinamaan nitong El Nino at sa iba't ibang pang problema. At yan po ay kaya po ginawa po natin yung kadiwa para hindi na po kayo kailangan pumunta sa opisina ng regional office o kung ano man, pati LTO meron dyan, pati DOH meron dyan, pati yung sa DOLE meron dyan, DTI nandyan din. Nagbibigay, DA, nagbigay tayo ng counting tractor at saka yung mga iba't ibang gamit para sa post-harvest facilities at saka sa mechanization ng ating mga farmer. Kaya po asahan po ninyo na ito po kami lahat ay sabay-sabay na gumagalaw para tiyakin na kahit papano, kahit na tayo ay naghihirap dahil sa pagbago ng panahon at nararamdaman natin yung climate change na tinatawag, ay asahan po ninyo, nandito po kami upang gawin ang lahat ng kayang gawin ng pamahalaan, kasama ang local government, kasama ang inyong congressman, kasama lahat para tumulong sa taong bayan. Yan po ang aming serbisyo po sa inyo at huwag po kayong mag-alala. Hindi po kami nagsasawa na magserbisyo. Kami po patuloy din. Kahit pag-alis po namin dito, tuloy pa rin ang pag-monitor namin para tiyakin na wala namang maiwanan. At siguro alam na ninyo, ang aking pangarap para sa administrasyon na ito ay wala nang gutom. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Yan, so palakpakan naman natin si PBM Kabayan. Saka siyempre yung Marcos Administration and also doon po sa mga beneficiaries natin o yung mga kababayan natin pong nabigyan ng tulong diyan po sa San Jose Occidental, Mindoro, Makabayan. So again, congratulations po. Okay, so meron ko papakita sa inyo na I am very very sure 1,000% Makabayan hindi talaga a-agree dito yung mga anti-Marcos. Ano yan, Sir Ivan? Let's watch this. Bumaba ang bilang ng mga Pinoy na nakaranas ng gutom ayon sa isang survey. Gayunman, naglatag ng iba't ibang mungkahi ang mga mambabatas kung papaano pang mas matugunan ang kahirapan at kagutuman sa bansa. Yan ang ulat ni Mela Lesmoras. Para sa kanyang pamilya, todo kayod palagi si Annalyn. Sa hirap ng buhay ngayon, diskartean niya ang kailangan. Mabuti na lang kumpara noong mga nagdaang panahon, mas maayos ang kanilang katayuan ngayon. Budget lang po talaga. Kailangan talaga budgetin nyo rin yung pang-araw-araw yung kita, ganun. Tapos sa mga bilihin, kailangan budget ka para at least mapagkasya mo. Base sa pinakabagong survey ng grupong Octa Research, bumaba ang bilang ng mga Pilipinong nagsasabi na sila'y nakararanas ng kahirapan at kagutuman. Mula sa 45% noong December 2023, bumaba sa 42% nitong Marso ang self-rated poverty sa bansa o bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsasabing sila'y mahirap. Maging ang self-rated hunger o bilang ng mga pamilyang Pilipinong nagsasabi na nakararanas sila ng gutom, bumaba rin sa 11% ngayong unang quarter ng taon. Dito sa Kamara, ikinalugod ng mga kongresista ang resulta ng bagong survey. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, patunay lang ito na nagbubunga na ang mga programa ng pamahalaan, lalo na para sa vulnerable sector. Isa sa mga inisyatibong ikinasa ng Kamara para matugunan ang pangangailangan ng mga Pilipino ang bagong Pilipinas Serbisyo Fair na personal na inilunsa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong nakaraang taon. Sabi ni Romualdez, bilyon-bilyong pisong halaga na ng tulong ang naipaabot sa ating mga kababayan dahil dito at tuloy-tuloy pa ang gagawin nilang caravan.
Ang ibang kongresista naman may mga mungkahi rin para tuluyan ng masugpo ang kahirapan at kagutuman sa bansa. Si House Committee on Senior Citizens Chair Rodolfo Ordanes ipinanawagan ang mas malawak na job opportunities para sa mga fit-to-work senior citizen. Habang si House Deputy Majority Leader Alfred de los Santos pinatitiyak naman sa DBM ang patuloy na pagpopondo sa mga ayuda program ng pamahalaan tulad ng tupad at AIC sa ilalim ng 2025 National Budget. Pagtitiyak ng pamahalaan, lagit-lagi nilang tututukan ang kapakanan ng ating mga kababayan para sa ibayong pag-unlad ng bansa. Sa kanyang pagdalo sa isang foreign policy forum sa Pasay City, inilatag ni House Speaker Martin Romualdez sa mga hakbang ng gobyerno upang mapalago pang ekonomiya ng bansa at mayangat ang pamumuhay ng mga Pilipino. Yan ang ulat ni Mela Lesmora. Pagpapalakas ng pambansang seguridad at iba yung pagpapalago ng ating ekonomiya. Yan ang mga tututukan ng Kamara sa pagbabalik sesyon ng Kongreso sa Lunes. Sinabi ito ni House Speaker Martin Romualdez sa isang foreign policy forum sa tanggapan ng Department of Foreign Affairs kasama ang mga opisyal ng pamahalaan at mga miyembro ng Diplomatic Corps. Ayon sa House Speaker, kapag nasiguro ang kapayapaan at kaunlaran sa bansa, tiyak na mga Pilipino rin ang makikinabang, kaya't mga panukala at resolusyon ukol dito ang kanilang bibigyang pansin. By strengthening peace and security, we can create an environment conducive to economic activities and developing initiatives. These in turn contribute to further stabilizing our nation by reducing poverty, creating jobs, and improving living standards, which in turn diminishes the likelihood of social unrest. Sa kanyang talumpati, inilatag din ni Romualdez ang mahalagang hakbang ng gobyerno hindi lang para sa ekonomiya kundi para na rin sa mas matibay nating ugnayang panglabas. Anya kamakailan lang nakilahok ang Pilipinas sa makasaysayang trilateral summit katuwang ang Japan at Estados Unidos. At noong Nobyembre, nagsilbing host ang bansa sa ginanap na 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum. Ang mga pagtitipong ito, sabi ni Romualdez, lubos na nakatulong para mapalalim pa ang international relations ng Pilipinas sa iba't ibang bansa at nagbunga ng iba pang malalaking benepisyo. This philosophy of proactive engagement and cooperation is at the heart of our approach in the House of Representatives. It aligns with the foreign policy direction set by President Ferdinand Marcos Jr., eloquently captured by the principle, and I quote, "The Philippines is a friend to all and an enemy to none." Para naman mapalago pa ang ating ekonomiya, muli ring binigyang diin ni Romualdez ang kahalagahan ng economic charter change na sana'y tuluyan na anyang maipatupad sa bansa. By enabling these adjustments, we can significantly enhance the Philippines' stature as an attractive destination for investments. More investments mean more resources, which support sustained economic growth. Ang iba't ibang opisyal na dumalo sa forum, malugod naman ang naging pagtanggap sa mga inilatag na hakbang ng House Leader. Okay, so nakita ko rin po doon sa makabayan sa isang survey po ng Tangeray na mas lalo pang tumaas po dito ang pabor na amendahan po yung ating 1997 Constitution, yung economic provision makabayan. Mas lalo pang tumaas. Pero di ba nakita ho natin dito sa mga rally, na mga pagmumura rally ng mga Duterte makabayan, kasi nga isa rin po doon sa kanilang agenda na bakit sila nag-rally? Kasi pinipigilan nila yung pag-amenda po ng Constitution makabayan. Para sa akin, ako po'y agree dito na talagang amendahan makabayan. And how about you? Sa ating mga viewers ito, pabor ba tayo na amendahan po yung ating economic provision? Please comment dyan sa baba at saka babasahin niya mamaya ni Sir Ivan. And also pagkabahan ko, siyempre, pasalamatan po natin, saka palapakan naman natin si PBM, si Speaker Martin Romualdez at saka yung kanilang mga kabinete, ang Marcos admin, kasi nakikita natin dito na talagang sila po ito'y nagtatrabaho mga kabayan. Very hard worker sila. Ginagawa lang ang lahat dito para po mapaunlad pa ang bansa Pilipinas, ang ating ekonomiya makabayan. Pero siyempre, sad to say, lalong-lalo na doon po sa mga haters, doon po sa mga kabilang kampo po ng mga vlogger makabayan, ang mga DBS, I am sure hindi nila kaya pong ibalita yung tungkol doon sa survey ng Okta Research na mas bumaba pa dito yung bilang ng mga kababayan nating mga Pilipinong nagugutom o yung mga nahihirapan makabayan. 'Di ba?
I am sure hindi na kaya pong ibalita yan. Bakit, Sir Ivan? Kasi nga siyempre, ang kalang goal dito na pipigilan na dito or tatakpan na dito yung mga balita na ganyan kasi gusto nila ang makikita dito sa balita po ng mainstream media, sa mga newspaper, mga pangit po na balita mga kabayan. Yung pong nakasira po sa ating bansang Pilipinas at saka nakasira rin po dito sa pamumuno po ni PBBM. Pero siyempre, we are very lucky kasi nga ibinabalita ho yan ng mga mainstream media yung mga good news, yung po mga programa ng ating gobyerno, lalong-lalo na yung mga programa po ng ating gobyerno o saka ating presidente pong si PBBM. Okay? So, anyways mga kaabayan ko, ipapakita ko rin po sa inyo yung vlog po ni Mike Abe kung ano ba ang masasabi niya dito po sa mga taong mapanira, mga anti-Marcos at walang ibang ginagawa kundi ibabagsak po ang bansang Pilipinas. For more details, let's watch this. Alam po ninyo, ang laki ng ating pag-asa para sa katahimikan at pag-unlad ng Pilipinas kung ang mga Pilipino lang po talaga ay nagkakaisa at binabawasan kung hindi man talagang matanggal dahil naging ugali na nila yan yung paninira sa nakaupong presidente or paninira na may kahalong inggit o kung anuman sa gobyernong tumatakbo sa kasalukuyan. Kasi ang international community, mga business group, mga turista, or iba-ibang gobyernong mauunlad sa Europe, Amerika, Canada, Japan, South Korea at iba pang bansa. Ang laki ng kanilang tiwala dito sa Pilipinas. At yung kanilang mga negosyante o mga foreign investor na ito ay patuloy na pinalalaki nila ang kanilang business sa Pilipinas dahil alam nilang maraming pagkakataon na pag-unlad ng Pilipinas, kaya sila dito gustong magnegosyo at maging turista na rin sa dami ng ating mga isla na meron tayong 7,500 island at marami dyan ay talagang kakaiba kumpara sa mga bansa na kailang pinanggalingan. So pagdating sa kalikasan, pagdating sa mga magandang pagkakataon para sa iba-ibang business sa ating mga isla, nandun eh. Kaya lang ho yung sobrang politika, sobrang pamumulitika ng ibang Pilipino, yun po yung nakakasira. Nakakalungkot na ang pinanggagalingan pa ng sobrang pamumulitika ay yung mga dating naghahawak ng gobyerno. Na kung yung mapapansin, yung mga taga-suporta ng mga Duterte ang talagang sobrang ingay. Alam nyo, marami na tayo mga naging dating presidente. Hindi naman ganyan. Nandyan si Erap Estrada na hindi nga natapos ang kanyang term, pero tahimik siya ngayon. Sumusuporta sa gobyerno. Si Gloria Macapagal Arroyo, dating Pangulo din yan ng 9 na taon. Hindi naman nag-ingay yan ng ganong katindi. Ngayon tahimik na tahimik at sinusuportahan ng ating pamahalaan. Siguro kung nabubuhay pa yung dating Pangulong Aquino, magiging tahimik lang din at hindi makikialam kasi ganun po dapat eh. Pagtapos na ang term mo, dapat manahimik na lang or sumuporta na lang sa gobyernong pumalit. Hindi yung tapos na ang term mo, ang feeling mo, ikaw pa rin ang Pangulo. Ang feeling mo, ikaw yung magaling. Ang feeling mo, ikaw yung dapat masunod. Diba? At sinasakyan naman ang kailang mga supporters at followers. Diba? Laging inahalin tulad na sila yung magaling kaysa nakaupo. Hindi naman ho pwedeng ganun. Kasi ang mga tao iba-iba kahit nga magkapatid, magkaiba ang ugali, magkaiba ang priority, magkaiba ang diskarte sa buhay. Di lalo na po yung ibang tao. Kaya sana, please lang po, yung mga grupong ganyan na ayaw tumanggap ng bagong gobyerno, sana naman po bawasan nyo yung inyong mga personal interest at kung ano man. Kung gusto nyo maghawak ulit ng kapangyarihan, hintayin ninyo ang eleksyon. Diba? Para hindi labag sa batas ang galawan. At sa halip, habang wala pa yung eleksyon, ay di tumulong na lang. Kaysa sa kayo yung panggagalingan ng mga pag-aatake, paninira ng personal. Diba? Nakakaya sa international community. Hindi nyo nararamdaman yun, umanhid na talaga kayo. Marami mga bansa sa mundo ang naniniwala sa Pilipinas. Marami mga bansa sa mundo, mga negosyanteng yan, na may sariling mga pera dinadala dito dahil may pag-asa silang maging matagumpay ang business sila.
Tapos nababasa nila, naririnig sa tindi ng social media at demokrasya sa Pilipinas na hindi makiisa sa kasalukuyang gobyerno. Sa halip, sila pa yung gustong magpabagsak sa gobyerno. Tayo tinutulungan ng ibang bansa para tayo umunlad, para maging matatag ang Marcos administration. Pagkatapos yung nakaraang administrasyon at kanilang mga supporters, sila yung nagtutulak na pabagsakin at palitan itong gobyernong ito. Ano naman ang pinanghuhugutan yan? Hindi yan pagmamahal at malasakit sa bansa. Interest lang nila na makabalik sa power. Pera, kapangyarihan lang. Ganon? Di ba? So, nakakalungkot. Parang ginawa na nilang hanap buhay ang paninira. Ginawa na nila, pinanindigan na sila ang tama at ang mali ang gobyernong ito. Di ba? Yun ho kailang lagi sinasabi. Di ba? Parang ang dating akala mo naman napakarami nilang nagawa. Akala mo naman nagtagumpay sila nung nakaraan. Akala mo naman sila lang ang nakagawa ng kabutihan nung sila nandoon. Samantalang, di ba sa nakaraang gobyerno, 3 taon naman ang matino dyan. 3 taon, pandemic Bagsak ang ekonomiya nun. Ang dami nagutom nun. Lumubog tayo sa utang. Napakalaki ng naging utang na nakaraang gobyerno dahil wala tayong pera, tuloy-tuloy ang gastos dahil nga sa pandemic. Di ba? Although meron silang nagawa, pero hindi sapat yun. Pangalawa, tama lang at may ginawa kasi bilyon, trilyon piso ang ginastos ng bawat taon, bawat gobyerno, di ba? Una-una, hindi naman pera nila yan. Pera ng taong bayan yan At obligasyon ng kahit na anong presidente at kahit anong gobyerno gumawa ng development sa ating bansa. Hindi yan dapat tinatanaw na utang na loob kasi pera ng bayan yan. Obligasyon niya ng Pangulo ng bansa na gumawa ng mga project. Hindi ibig sabihin gumawa sila ng project, meron tayong utang na loob sa kanila o ating pasalamatan ginawa. Hindi. Obligasyon nila yan. Di ba? Kaya nga dapat, respeto sa bagong Pangulo. Respeto sa kapwa. Respeto sa bagong gobyerno. Wala sila nun Dahil sila yung nasa likod ng paninira at gusto nilang pabagsakin ang ating pamahalaan na ang nagsasaper, ang naaapektuhan ay maliliit, may hirap. Yung mga negosyante, mayayaman, or yung mga magagandang hanap buhay, hindi sila masyadong apektado sa kanilang ginagawang yan. Ang apektado dyan ay yung talagang mahirap ang buhay. May income, hindi sapat sa pangailangan. Lalo na yung talagang walang income. O may trabaho man tsamba-tsamba lang o extra-extra lang. Yan ang kawawa. Yang mga driver, mga simpleng manggagawa, magsasaka, estudyante na kulang sa pera kaya napipilitang mag-aral sa public school. Di makapag-aral sa private kasi kulang ang pera ng pamilya. Yan ang apektado. Yung mga vendors, yung mga simpleng pamilya, yan po ang kawawa sa sobrang politika dito sa ating bansa. Ang mayaman, baliwala yan. Ang mga may kakayanang maghanap buhay, apektado sa mga bilihin, lahat yan global problem, pero hindi ho yan nagpapagamit. Ang mga mahihina or yung may kahinaan, yun ang inaabuso, sinamantala para gamitin yung ginagamit sa mga rally. Ay, di ba? Yung iba dyan bayaran dahil tumanggap ng pera para sumami sa rally. Yung iba dyan naingganyo lang para sa maling paniniwala na kumbisi lang. Yung mga ganon. Kung nag-rally kayo para suportahan ng gobyerno, nag-rally kayo para paganday ng gobyerno, sasama-sama pa tayo dyan. Ibig sabihin, maraming sasama. Pero ang agenda ay paninira, pamimersonal, pagmumura, sino naman sasama dyan? Pag paninira, pagpapabagsak ng gobyerno, pagmumura ang agenda, hindi yan nakakatulong. Nakakahiya. Kahiya-hiyang galawan. Dahil ultimong Pilipino hindi sasama. Kaya nga pakaunti na ng pakaunti sila, di ba? Alam yan na matitinong Pilipino. Kasi nga, Kuya Mike, mga kuanggol kasi yung ibang grupo, yung mga ibang, yung kabilang kubol makabayan. Ang iniisip ko sila dito, ang kanilang personal lang po na interest. Ang kanilang bulsa makabayan. Nila iniisip dito yung kapakanan po ng taong bayan na kung saan kapag sinisira na dito yung ating gobyerno, ang bansang Pilipinas, 'di ba? Talagang madidiscards dito yung mga investors po ng ibang lugar. Kaya yan po ang dapat nating iwasan. Dapat magkaisa lahat. Dapat hindi natin sisiraan po ang Pilipinas. Lalo na si PBBM na ating Pangulo kasi nga nakikita naman natin dito na epektibo po yung mga programa at saka yung mga plano po, mga future projects po ni PBBM, epektibo po. Kung napapansin ho natin,
'Diba dun po sa survey ng Okta Research na bumaba na dito yung bilang ng ating mga kababayan po mga Pilipinong nahihirapan o yung mga naugutom mga kababayan kasi nga ang ibig sabihin dito, epektibo ang programa ng ating gobyerno at saka ang mga plano po ni PBBM. Magunggong kasi sila makabay, no? Ang hirap kasi paliwanagan yung iban dyan kasi nga ang gusto nila na itatanggalin po sa posisyon si PBBM para maupo po ang kanilang gusto na politiko makabayan. Ang problema, yung politiko na yon, wala namang kwenta yun walang alam makabayan at hindi po kaya talagang hawakan ang posisyon bilang isang presidente makabayan. Sa mga interview pa nga lang, bumabaling tong makabayan, 'di ba? Umiiwas ito sa mga ambush sa mga interviews. Lagi lang po official statement kasi ang official statement scripted kasi makabayan. Kaya bang pahawakan po ni VP Sara bilang isang presidente makabayan? Please comment dyan sa baba at saka babasahin niyan mamaya ni Sir Ivan. And also, meron tayong ibubulgar po tungkol dito sa pamuno po ni VP Sara bilang isang DepEd Secretary makabayan. At saka meron tayong ebidensya dito na yung survey, na latest survey po na ipinalabas po ng Okta Research makabayan, nasabi na most trusted agency daw yung DepEd. Mamaya, meron tayong ebidensya na yan po talaga ay fake news makabayan. At syempre, before tayo pumunta doon sa mga mainit na mga isyu makabayan, isatamar natin. Nandyan po si Antonio Payos, Maritel T, Haitsu Liway Tanso, Marlene Lino, Collie Omas. Nandiyan po si Hello Africa, Haitsu Lendelim, Angelita Holsinger, John Wick. Nandiyan po si Mayeth Sibuhano, Ralis Carlinga, User from Laguna. Nandiyan po si Brian Baltazar, Moonflower, Lani Lucas, Luis Fernandez. Nandiyan po si Espernito, Joel Militon, Haitsu Rosby, Helen Zamudio, and Iying Gementiza. Okay, sa bakaabaan ko, sasagutin na po natin dito kasi nga maraming natakot dito at saka maraming pong nadismaya daw sa sagot doon ni BBM tungkol dito sa ano ba niyang masasabi dito? Ano daw ang kanyang masasabi doon po sa pahayag po ni Felisa na tinawag niya bad shot na sa kanya itong si VP Sara makabayan. At doon rin po sa mga panawagan po ng tatlong na yata lahat na mayor makabayan. Di ba mayroong tatlong mayor at mayroong 4 na congressman, representative na nanawagan dito na pababain na sa pwesto bilang isang Deputy Secretary ito pong si VP Sara makabayan. Pero siyempre yung si Secretary Larry Gadon, hindi naman kasi ibig sabihin na bababa siya. Ang gusto na po ni Larry Gadon makabayan, i-re-examine niya ang kanyang posisyon makabayan. So para maintindihan natin, let's watch this. Didepensa naman ng Pangulo si Vice President Sara Duterte sa harap ng mga panawagang palitan na siya bilang kalihim ng kagawaran ng edukasyon. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Dinipensahan ni Pangulong Marcos si Vice President Sara Duterte sa panawagan ng ilan ng pag-ibitiw sa pwesto bilang kalihim ng Department of Education. Kasunod ito ng naging sentimiento ni First Lady Liza Marcos kay VP Sara matapos batikusin ni dating President Rodrigo Duterte ang kasalukuyang Pangulo. Kasabay nito, inilarawan ni President Marcos ang sarili bilang isang lucky husband dahil pinoproteksyonan siya ng kanyang may bahay na si First Lady Liza Marcos. I don't see the reason behind that. But, first of all, my first reaction is how what a lucky husband I am. That I have a wife very protective sa akin kahit na may nakita hindi magandang sinabi tungkol sa akin. Talagang she gets very upset. I guess we cannot blame her. It will not affect our working relationship with the Vice President, Secretary of Education. I think that she also, as a wife, understands how the First Lady feels when you have to sit there and listen to these attacks that are being made against your husband. Ayon kay Pangulong Marcos, mananatili bilang DepEd Secretary si VP Sara dahil naaalis lamang ang isang cabinet official kung sangkot ito sa korupsyon o hindi epektibo sa posisyon. Sabi ng Pangulo, mag-uusap din sila ni VP Sara. Huwag niya masyadong dibdibin at hindi naman siya ang mga nagsabi tungkol sa kung ano-ano. Kaya madali naman siguro plansahin lahat itong
issue nito. So, pero meeting po natin, you will assure the Vice President that she will not be replaced as Deputy Secretary. She doesn't need my assurance. She knows that. She knows that. Yeah, she will be any of the cabinet secretaries will be replaced pag hindi nila ginagawa yung trabaho nila. All the other things are not part of the discussion. Pag hindi na kaya, nagkasakit, sabihin mo na, di papalitan ka namin. O hindi talaga marunong, o corrupt, di ba? Tatanggalin ka talaga namin. Hindi naman ganun si Inday. Hindi ganun si Inday sa Okay, so yan pong statement ni PBBM Kabayan, ginagamit ho yan ngayon lahat ng mga anti-Marcos na mga vlogger, na mga DBS na mga vlogger mga kabayan. Diba? I think some of you nakita nyo na po yung mga vlogger ng iba na kung saan ginamit nila ang statement ni PBBM pamamahiya sa amin mga kabayan. Sa atin po, doon po sa mga nanawagan na pababay na sa pwesto itong si Bibi Sara. Napahiya ba tayo? Hindi naman talaga eh. Bakit? Okay, so doon po sa ating mga kababayan po mga viewers na sabi nila na dismaya daw sila kay PBBM dahil dito sa desisyon niya na hindi po tatanggalin sa pwesto itong si Bibi Sara at saka parang nilaglag daw ni PBBM itong si Efelisa Makabayan. Well, huwag kayong madismaya. Alam niyo po, para sa akin to iniisip ko talagang inimbestigahan Makabayan, not just imbestiga, talagang magkaroon tayo dapat dito ng deep analysis na ang ginawa dito ni PBBM ay talagang isang wise decision Makabayan. Bakit? Pinutiktahan niya si Efelisa. Kasi kapag magdesisyon dito, si BBM, saka alam ho natin si BBM, napaka-intellect ho yung Makabayan, magaling ho yan mag-decide. Bakit? Kasi kapag magdesisyon dito si BBM na tatanggalin niya si Bibi Sara bilang DepEd Secretary sa DepEd Makabayan, mas lalong iinit dito, mas lalong liliyab dito yung mga kautukan ng kabilang kubol Makabayan, kasi lalong na nasa kanya imahe dito ni BBM na kung saan, di ba, galit na galit sila kay BBM at galit na galit rin po sila dito kay Efelisa. Mas lalo silang magalit Makabayan. So yan po ang ginawa niya ni PBBM, pinutiktahan niya itong si Efelisa. Pero I am very sure, alam na alam po ni PBBM, ito pong si Bibi Sara, she is incompetent sa kanyang trabaho Makabayan. Pero siyempre, alam ho natin ang karakter at saka attitude po ni PBBM, napakabait niya Makabayan, binigyan niya pa ng chance. Pero mamaya, may papakita ko sa inyo na isang balita, article Makabayan, ito'y ating ebidensya na ito pong si Deputy Secretary Bibi Sara, siya po incompetent sa kanyang trabaho. Yung mga survey na ilabas po ng Octa Research na most trusted daw yung Deputy Secretary, most trusted daw yung agency na DepEd dahil kay Bibi Sara Makabayan, na yan po yung laging sinasabi po ng mga DBS, yan po ay katangahan at yan po ay fake news Makabayan. Mamaya ipapakita natin yan. Okay, so balik tayo dito. Sa kay PBBM, kasi nga okay lang po ang kanyang ginawa Makabayan, kasi nga 'di ba kasagsagan kasi ngayon ng issue po na si FL na sinabihan niya yung si Bibi Sara Makabayan na bad shot na siya dito kay Efelisa. At saka marami rin pong ilang beses na po itong sinabi po ng mga DBS na itong si PBBM ay under the saya ni FL Makabayan. 'Di ba? Kapag desisyonan kaagad yan ni PBBM, parang maging justifiable para sa kanila na under the saya talaga si PBBM Makabayan. Correct if I'm wrong. And also Makabayan ko, ang point kasi ni PBBM dito na kahit alam niya na walang kwenta talaga sa trabaho, sa posisyon po itong si Bibi Sara bilang Deputy Secretary, gusto kasi niya na makita po ng taong bayan ang pagiging incompetent nito ni Bibi Sara Makabayan. Kaya hindi niya muna tinanggal. Darating ang panahon na matatanggal po itong sa pwesto, itong si Bibi Sara, pero siya po ito'y kusa po na mag-resign Makabayan, at hindi dapat makita po ng taong bayan na si PBBM ang mag-decide, kundi dapat ito pong si Bibi Sara Makabayan. Naintindihan niyo ba si Ivan? So kaya nga ako nanawagan dito, huwag kayong madismaya po kay PBBM. Wise decision po ang ginawa ng PBBM. Pinutiktahan niya si Efelisa Makabayan. At lalong-lalo na, laging sinasabi po dito ng mga DBS na weak leader si PBBM. Diba? Pero siyempre Makabayan, doon po sa ating mga kababayan pong na hindi gaano ginamit yung, siyempre yung maparinggal niya dito, just mag-decide ka agad, hindi isipin Makabayan. Parang ma-justify natin dito na siguro weak leader si PBBM in terms po sa issue kay Bibi Sara Makabayan.
Naintindihan nyo ba? Parang naging weak leader si PBBM doon po kay Pipi Sara. Pero siyempre alam mo natin at nakita natin po sa mga issue na hindi po weak leader sa ibang mga aspeto si PBBM. Pero dito rin po sa issue po kay Pipi Sara, parang naging weak leader si PBBM mga kababayan. Pero alam na alam po ni PBBM ang kanyang ginagawa mga kababayan. Dapat ibigay natin sa kanya ang full trust kasi alam niya ang ginagawa at dito nakita natin na prinotektahan lang po niya itong si FL Lisa makabayan. Natawa ako doon sa sinabi po ni BBM, yung kanyang gesture makabayan, nung sinabi niya na he is a very lucky daw na husband kasi meron siyang ganun po na asawa na very protective makabayan. Ako nga talagang happy ako na meron din po akong ganun po na asawa makabayan. Ang asawa ko talagang very protective po yan. merong basher si Sir Ivan, tinitira yan ang kanyang asawa. Katulad po kay Felisa makabayan. So, we are very lucky kapag ganun po ang ating asawa or husband makabayan. Okay? So, forward tayo sa issue na napakainit talaga at ito'y napaka-delikado makabayan. Ano yan, Sir Ivan? Kasi nga ang account po ni Felisa at saka doon po sa PCO makabayan, and I'm not sure kung si PBBM ba nag-post ba nito. Meron kasi silang babala. Kasi meron po isang YouTube channel makabayan na 'di ba ginamit po yung audio deepfake po ni BBM or voice cloning makabayan. Yung dapat balita yata yung dapat balita makabayan. So nagbigay dito ng babala yung PCO na kung saan sabi nila, it has come to the attention of the PCO that there is a video content posted on a popular video streaming platform circulating online that has manipulated audio designed to sound like President Ferdinand R. Marcos Jr. The audio deepfake attempts to make it appear as if the President has directed our armed forces of the Philippines to act against a particular foreign country. So no such directive exists nor has been made. Deepfakes are an advanced form of digital content manipulation through the use of generative artificial intelligence or yung AI makabayan. So nagbabala dito ating gobyerno na meron kasing content creator na ginamit po yung applications na AI makabayan para dito manlinlang at para dito sisiraan po si PBBM at para po ito magkalitsi-litsi ang bansang Pilipinas makabayan. So I am very sure doon po sa mga sinasabi po ni Hitad na sa tamang panahon daw, maglabas sila dito ng video ni BBM na gumagamit daw ng pulbor makabayan. Malamang yan po ang software ang kailangang gagamitin makabayan. Inumpisahan na po dito sa channel na ito. Yung pong name po na dapat balita makabayan. So for more details, let's watch this. Sa pangkaraniwang panahon, baka nakakaliw pa ito, mga deepfake na pahayag daw ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero nakakabahala kasi ang mga video nilabas ng YouTube channel na Dapat Balita nitong nakaraang 7 araw. Una, kung titingnan mo yung mga captions or headlines niya, lahat sila tungkol sa giyera na sumiklab na raw sa pagitan ng Pilipinas at ng China sa West Philippine Sea. Halimbawa, China, umatake nung Martes, may napatay, niratrat ng kanyon. Meron na itong 66,000 views at meron pang mga nagkomento. Meron ding China, pinasapugan ng Pilipinas, maraming sugatan. May 32,000 views na po ito. At ito pa, PBBM, dineklara na ang giyera kontra China. Meron ng 46,000 views. Hindi lang po yan, meron pang parang boses ng Pangulo na nagtatalumpati sa video. Pakinggan po natin yan sa video na ito. Lalaban na tayo sa China kapag patuloy pa nilang angkinin ang West Philippine Sea. Paimbestigahan ko din niyang si Duterte. Para lang malinaw, hindi diretsahang sinasabing ang Pangulo yun ang sasalita. Pero obvious na yun ang gustong palabasin dahil halos gayang-gayang boses na nag-uutos ng labanan. Lalaban na raw tayo at paimbestigahan niya si dating Pangulong Duterte. Yun lang, ang boses na ito ay peke po. Walang anumang ganung talumpati ang Pangulo. 2 sa 13 video sa page na ito, merong peking boses na animoy kay Pangulong Bongbong Marcos. Paulit-ulit lamang po ang mga video ng mga litrato ng girian sa West Philippine Sea. Iniiba-iba lang ang captions at headlines, ang script ng istorya at yung mga boses. Kung susuriin mo po ang YouTube channel na ito, hindi pa malinaw kung sino ang may-ari ng channel. Hindi rin po ito bagong channel. Meron na po itong 127,000 subscribers
at 346,000 views. Kahit mabilis itong nakakakuha ng mga viewers. Pero ang laman lamang ngayon ng channel ay mga video na in-upload nito lamang nakarang linggo o last 7 days. Paano nangyari yun? Mukhang bagong pihit lamang kasi ito ng channel sa issue ng West Philippine Sea. Ang focus dati ng channel na ito ay tungkol sa mga ayuda at benepisyo, kaya nga siguro ang dami ng followers. Sa kanyang about page, ginawa ito noong May 17, 2020 at ang focus ay tungkol sa mga SSS pensioners. Sa kanya namang Facebook page, meron na po itong 95,000 followers at 89,000 likes. Mapapansin mo ang URL ng kanyang Facebook, Ayuda sa PH. Ang mga luma niyang post ay tungkol nga sa ayuda. Pero gaano ba kahirap gumawa ng mga deepfake na boses lamang? Ganito na lang po. Sa mabilisang pag-Google, nakahanap kami ng kagad ng website na nag-aalok hindi lamang po ng deepfake voices pero pati ang boses ng ama ni PBBM, si Ferdinand Marcos Sr. Di na po namin papakita sa inyo yung website mismo. Pwede siyang pagsalitain o pakantahin sa website. Tinanong namin ng DICT kung ano ang magagawa nila sa ganitong mga deepfakes. Wala raw. Pwede lang daw nilang kausapin ang mga social media platforms na i-down ang mga video na may deepfake. Pero po, kung tutusin, meron naman. Sa Article 154 ng Revised Penal Code, merong batas laban sa false news. Minsan nga, ginagamit pa ito ng gobyerno laban sa mga kritiko nito. Ayon sa Article 154, ang pag-publish ng false news na mag-endanger ng public order or cause damage to the interest or credit of the state ay paparusahan ng aresto mayor or pagkakakulong ng 1 to 6 months at penalty na hanggang 200,000 pesos. Pero ito kaya ay humor or satire site. Ang problema, wala pong nakalagay na ganun, wala ring indikasyon. At higit sa lahat, mayroong mga naniniwala sa content at nagkokomento pa. Lumitaw pa naman ito sa panahon ng karagdagang tensyon sa West Philippine Sea dahil sa paulit-ulit na pambobomba ng water cannons ng China sa mga barko ng Pilipinas. Okay, so pinuntahan ko rin po yung YouTube channel mga kabayan. 'Di ba nung sabi po ni Idlingao na ang YouTube channel na po na dapat balita ay meron pong 127,000 po na subscribers mga kabayan. So pinuntahan ko po. Kanina, hindi ko na makita po yung YouTube account na merong ganun po kalaki na subscriber mga kabayan. So ang nakita ko po doon, yung dapat balita na kung saan 106 lang po subscribers ang nakita ko doon. So ibig sabihin mga kabayan, ito po yung kanyang pangalawa po na channel at saka yung channel po na inimbestigahan ngayon ng DICT pati po ng mga mainstream media mga kabayan, yun po ay hinide na ngayon ng admin. Tinago lang mga kabayan. I am sure na hindi po yun tinanggal or dinilit niya. Yun po ay hinide mga kabayan. Kasi nga siyempre nabalita na siya dito at siya po dito ay inibisagahan na ng taga DICT mga kabayan. Dapat na talaga na yan po itatanggalin kasi nga yan po napakadelikado talaga na content mga kabayan. Magkakos kasi yan ng tension between ng Pilipinas at saka ng China mga kabayan. Mas malaki pa po dito na tension. Lalong-lalo na kapag meron po ditong isang Chinese na nakakaintindi po dito ng Tagalog mga kabayan, baka yan po sasabihin doon po sa taga-China na go signal dito sa gera ang ating Pangulong si PBBM. Kaya yan po ay delikado at dapat talagang yan po ay i-take down mga kabayan. Pero inuulit ko po, meron siyang ginawa dito na pangalawa po na channel mga kabayan. Yung dapat na balita pero medyo may kaibahan kasi ang kanyang logo na ginamit mga kabayan. So ngayon, alam nyo ba na yan po ay aliporis po ng DDS mga kabayan o ng mga Duterte? Paano mo na nalaman si Ivan? Kasi nga nung pinuntahan ko po ang Facebook account niya, di ba sabi po ni Idlingao na ayuda mga kabayan, tsaka SSS doon, meron siyang post na nakita ko na about po sa mga Duterte mga kabayan. Ang mostly po sa kanyang post doon, about ni Duterte at saka ni Bongo. So ang ibig sabihin dito, siya po isang Duterte supporter mga kabayan. Or baka, siya ay hinire dito ng mga Duterte mga kabayan para po gagawa ng ganyang klase po ng content which is nakasira talaga sa gobyerno natin mga kabayan. So, alam nyo po, yung ganyan po ng mga content creator, dapat talaga yan po ay kakasuhan mga kabayan. Dapat kakasuhan talaga yan kasi yan po ay napakadelikado talaga. Ang sitwasyon dito ng Pilipinas at saka ng China, mas lalo pa itong magkakaroon dito ng malaki pa na tension mga kabayan dahil po sa content creator na yan. Dapat kasi, at saka hindi naman totoo yan, at saka meron ditong kaso
na malaking kaso po na pwedeng ipataw doon sa admin na yung mga kababayan. Lagi lang sinasabi dito na yun ang mga pro-admin, yun ang mga pro-BBM po ng mga vlogger ang may mga trolls or mga trolls mga kababayan or mga bayaran. Pero nakita rin dito, talang kitang-kita rin dito at noted talaga ang mga bayaran, yung po mga Duterte na mga vloggers mga kababayan, sila po ang noted dito na mga bayaran. Okay? Okay, so forward na mga kababayan. Kasi nga, di ba, sinabi ko sa intro, na, or not sa intro, sa gitna yata yon, na ito kasing isang artista na isang bomba queen mga kababayan, Betamax queen na si Vivian Velez, abay gusto yatang sumakay dito sa issue po ni FL at saka ni BP Sara mga kababayan. Kasi meron siyang sinabi dito, itong si Vivian Velez, sabi niya, FL Lisa, tingnan muna sarili mo bago mamintas na pangit ang bashers niya. At saka doon po sa Twitter mga kababayan, may isang picture doon na naka-sunglass siya at saka ang picture dito sa kabila po ni Felisa, yun siyempre yun, yung picture po na hindi ready po sa camera si Felisa mga kababayan, yung lagi pong ginagamit na picture po ng mga DBS na kung saan hindi, siyempre alam na natin po at saka may edad na rin po si Felisa. So ikumpara doon kay Vivian Velez na isang artista mga kababayan, medyo iba talaga. Pero alam nyo ba, dahil sumakay itong si Vivian Velez, well, dapat nating uungkatin dito ang kanyang nakaraan mga kababayan. Dapat ganun ang gawin natin. Bakit? Siyempre, sumakay siya dito sa politika, sumakay siya dito sa issue po ni FL at saka ni Bibi Sara. At gusto yatang magpasikat mga kababayan, ipapasikat natin. Alam nyo ba na meron pong skandal sa Vivian Velez mga kababayan? Yes, meron yang skandal. Pero siyempre yung video mga kababayan, actually nakita ko po, meron parang clip yan, at saka kayo lang po mag-download mga kababayan. Doon po sa video niya, grabe talaga unedited po na clip mga kababayan. Hindi ganun kataas, siguro mga 4 minutes lang po yon. Itong si Vivian Velez, nakita doon sa bomba mga kababayan. Pagpasok pa lang niya sa scene na kung saan siguro hindi niya alam na may video yon or baka yun po ay clip po sa title po na Betamax mga kababayan na yung putotoy ng lalaki, ginaganon-ganon niya dito, syempre kinakain niya, pinapahid niya dito sa kanyang bundok mga kababayan at saka sa kanyang nunal ng bundok, alam niyo ba ng ganon? Ganon po kagrabe itong si Vivian Velez. Pero dahil siya sumakay dito sa issue po ni FL at gusto magpasikat, dapat niyang sisiguradahin dito kung mamba siya dito kay FL Lisa na ganoon na po ang itsura ni FL Lisa, isamantalang sa kabataan pa ni FL Lisa mga kababayan, napakaganda po ni FL Lisa kontra sa kanya mga kababayan. Napakaganda po ni FL Lisa, mistisang-mistisa. Pero siyempre, may edad na po si FL Lisa mga kababayan, mag-iba talaga ang skin dito. Pero dito si FL Lisa, napakadesente po na tao at talagang napakalimpi po na tao mga kababayan. Walang bahid po na gano'n na mga issue katulad kay Vivian Velez na kung saan maraming hotdog na kinain dito, maraming hotdog ito na pinahid po sa kanyang mukha mga kababayan at sa kanyang mga puting kulay na lumalabas po sa hotdog. Walang gano'n po si Lisa. Pero si Vivian Velez, meron siyang iskandal mga kababayan. Di ba? Nakita nga yan ni Butanding mga kababayan. Nakita na Budandeng. Pero siyempre, scratch ko lang po yung picture makabayan. Kasi nga, grabe kasi dyan alam na po, para sa pabulikan bilangkat, kita-kita yung mga dapat makita. Yung ganun, kasi nga, bomba queen siya, Betamax queen makabayan. Nakakahiya. Ginanon mo si FL Lisa, isamantalang ikaw po'y napaka-dirty na babae. Kasi nga, ganun ang trabaho mo noon. Diba? Ang parang gunggong tayo mga taong ganito makabay, no? Sisigurahin nila dito na walang maibabalik sa kanilang makabayan. Well, dahil nang babae siya dito, pero mas pangit po ang kanyang ugali, mas pangit po ang kanyang pagkatao, at mas pangit po ang kanyang ginagawa noon makabayan. Or baka, hanggang ngayon, ginagawa niya pa rin makabayan. Di ba? Pokpokins eh. Si Vivian Velez, isang POK 2 times, katulad po ni Maharlika. POK 2 times. Gonggong kasi. Pero ayaw lang i-play yung video makabayan, baka maano tayo eh. Alam nyo na po si Whitey, medyo sensitive po sa kanya makabayan kapag skandal na, very sensitive po itong si Whitey. So pictures lang po at saka ginanon ko lang po yung picture makabayan. You know what I mean. Kung gusto nyo mapanood, i-download nyo na po dyan sa meron pong link makabayan. So anyways, for the makabayan,
So dito po sa issue po, siya nga pala, shout out more natin. Nandiyan po si Jemson, si Regen, si Jeriel, at saka hi daw kay Jimboy ng Cute Cebu City. Greetings from Rodolfo Randadanabor of Tansa, Cavite. Nandiyan na po si Jelen Quezon, Lerma Sondita, biyahe ni AJTV from South Korea. I-shout out rin po natin si Carmela Sanchez from LA, California. Nandiyan po si Mirjane Tan, Marjorie Minsais, Helen Cabayao from Toronto, Canada. Hi to Ashen, Art Espihon, Maria Sara, Evelyn Garcia. Nandiyan po si Munez Borromeo, HMB TV, Rosalinda Ilopre, Alicia Lick, BB Macdoms Nunamod, Jade Nomora. Nandiyan po si Maricres Hernandez, Apple Nash, and hi to Danilo Hidalgo. Okay, so ipapakita ko na sa inyo mga kaabayan yung ibig kong sabihin na meron kasing inilabas na report po yung tungkol ito sa EDCOM 2 makaabayan. Yung EDCOM 2, sila dito napabalabas kasi ng yearly annual report dito po sa mga ahensya natin. So yung EDCOM 2 makaabayan, meron kasi lang report last February 2024 tungkol dito po sa DepEd. Or sige, sabihin natin po, DepEd Secretary. Kasi nga, tungkol dito sa Miss Education. Miss Education, the failed system of the Philippine education, EDCOM 2 is 1 year report, year 1 report makaabayan. So doon po sa article na yan, actually marami yung makaabayan. Diyan po sa article na yan, hindi talaga nagampanan dito ang posisyon po ni BP Sara makaabayan. At yan po italiwas sa inilabas po na survey report po ng Okta Research na most trusted yung DepEd makaabayan. Kapag mabasa ho yan ng taong bayan, kapag mapalabas ho yan ng mainstream media, masasabi pa ba ng Okta Research na most trusted dito at saka most performing agency ang DepEd makaabayan? At para maintindihan natin, ipapakita ko sa inyo yung blog po ni Attorney Claire Makaabayan. For more details, let's watch this. Binabanggit nga natin yung mga panawagan patungkol kay VP Sara na dapat bumaba na siya bilang sa pagiging DepEd Secretary. Ganon din yung reaction kagabi. Karamihan ng nakita ko doon sa YouTube. Yun din ang kanilang mga sinasabi. Kasi partner, ito nga, 'di ba? Ito nga, sabi nga natin, siguro dapat mabasa ng mga tao ito nilalaman ng EDCOM na report. Diba, partner? Lumalabas kasi dito, okay, ito yung report patungkol sa DepEd na because of parang wala expertise ang VP Sara patungkol sa edukasyon. Diba? At yung kanyang mga misaligned priorities. Nagkakaroon ng miseducation. Apektuhan talaga yung education natin. Yung system, partner. So, yun yung findings. So, tingin ko ito dapat pag-aralan, tingin ko, ni Pangulong Marcos. Sinabi na niya yan, partner. Although, syempre, tayo na miron lang, tapos nakikita natin yung mga report, partner. Ito nakalagay, Duterte's incompetent leadership and misaligned priorities worsen the education crisis. So, anong year ito? February 9, 2024. Ito lang. Diba? Bakit may misaligned priority siya? Sabi kasi dito, partner. Ito si BP Sara. Sabi sa report po, ito, partner. Basic education has not improved in the past 2 years under Sara Duterte. Rather than taking concrete steps, Duterte merely resorted to bold, yet vacuous pronouncements and mismatched policies. Kumbaga, partner, ang dami niyang inuuna-una. Hindi niya natutugunan talaga kung anong pangangailangan ng edukasyon. Diba? So, meron siyang matatag na agenda, may matatag na curriculum, meron ROTC, pero ano na ang ginawa niya? Puro, ang dating dito sa report, puro bibig lang. Pero walang aksyon. So, ngayon, tingin ko, ito, syempre, kahit sabihin ng Okta Research na top performer ang DepEd base sa kanilang survey sa trust rating, partner. Iba ang report ng gumawa talaga at nagsaliksik kesa sa survey lang ng tao na yung respondents hindi mo alam kung saan galing.
Parang 1,200 lang yata to. Respondents, yeah. Oh. Pero ang karamihan mga kayubi, tumaas ang score ng DepEd mula Visayas and Mindanao. Pero line of 7 siya pagdating Dito sa Metro Manila. Sa Luzon So, area. oo, yung respondents ba nito mga botante ni VP Sara. So Oo. pag ganun ang labanan, iba, syempre, ang magiging result. So, kaya doon sa survey ng Okta Research, I don't think na dapat siyang pagbasihan to be considered as top performer. Dahil lumalabas dito sa EDCOM research, EDCOM na results partner, nag-worsen, nagkaroon ng education crisis because of incompetency saka mismatch policies ni VP Sara. So, imagine mo, hindi ko nga alam kung nagsusurvey ba kayo. Pero para, yan ay galing kay professor. No. Base sa may isang research. Oo, team ang gumawa. EDCOM partner. Ito talaga. Gumawa sila ng pag-aaral sa education system na meron tayo ngayon. Yes. Under the administration of VP Sara. Yes. Okay. Oo. So kung ito pagbabasihan natin, talaga mababaliwala yung mga survey. Hindi nga natin alam bakit kailangan magpa-survey ng ganito. Tapos sa survey mo, hindi mo naman sigurado kung alam ang problema. Well, anyway, ito naman sa akin mga kayubi. Bakit sinabi ito ni Pangulong Marcos, 'di ba, ni PBBM? Nilalaglag ba niya yung sarili niyang asawa? So di ko alam kung nakarating na kay PBBM yung report ng EDCOM. At balik tayo, partners. Ano tong EDCOM na to, partner? Itong EDCOM na to, partner, ginawa ito may batas dito yung RA 11899. July 2022 to, partner. Yung EDCOM 2 kasi generate ito. Ano ang mandato? Okay? To conduct a comprehensive national assessment and evaluation of the performance of the Philippine education sector for the purpose of recommending transformative, concrete, and targeted reforms in the sector with the end in view of making the Philippines globally competitive in both education and labor markets in the next 3 years from 2023 to 2025. Partner, kung ganito ang findings ng EDCOM 2 na nagkaroon ng education crisis for the past 2 years under the management ni DepEd Secretary Sara Duterte. Ano na masasabi ni PBBM doon? Effective pa ba o hindi effective? EDCOM na to hindi to pa nga politiko, partner. Inassess talaga to. So hindi to paninira lang. Inaral. Well, anyway, ganito ang basa ko mga kayubi. Okay. Bakit ganito ang ginagawa ni PBBM? It's either hindi niya nabasa o talagang, partner, yung kanyang tiwala, partner, ganun pa rin. Okay. Kataas sa pangalawang Pangulo. Dahil partner niya. Katandem niya nung tumakbo nung yes. Pero isasakripisyo niya ba ang kapakanan ng taong bayan? Ang edukasyon? Actually, ang edukasyon, ang mga kabataan. Dahil lang sa friendship? Ay, mababaw si PBBM kung ganun siya. Diba? Ayokong sabihing mahina. Weak leader? Hindi. Ayoko yun. Ayoko yun, partner. Ayoko na ang presidente natin. Weak. Diba? Kasi marami naman siyang ginagawa ngayon na nagpapakita na hindi siya weak. Kaya lang nagiging weak siya pagdating sa issue kay VP Sara. Or gusto niyang ipakita, partner, sa taong bayan. Lalo't higit sa mga bumoto sa kanila nung nakarang eleksyon. Na hindi sila ang unit team. Yeah. Kaya nga, friendship pa rin? Ang unit team. Buo pa rin. Kahit sira ang edukasyon? Kahit ano nang lumalabas kahit may crisis ang edukasyon, kami pa rin. Kasi kahit may crisis, ganun ba? Pero sinasabi nga niya, nagagampanan pa ng pangalawang Pangulo. Mukhang hindi niya nabasa to. Ibigay niyo na agad mga kayubi tuloy. Mga nag-aral dito, yung may report dito, ibigay niyo na. Anyway, that's February 2024. Ano pala ngayon? April. Baka hindi niya pa nababasa dahil sobrang niyang busy. Well, anyway, ito kasi nakikita ko, mga kayubi. Hindi niya naman nilalaglag dito si FL. Hindi naman. Hindi naman niya ito nilaglag. Siyempre. Kaya lang, kung tayong ordinaryo, ang titingin dito, mga kayubi ang dating nilaglag ang kanyang asawa. Kasi taliwas doon sa naramdaman ng asawa niya, taliwas
sa nararamdaman ni FL yung ginagawa ngayon ni PBBM. Oho. Diba? Pansinin nyo. Pero kung babasahin nyo na mas malalim, tingin ko, tama ang ginagawa. As of the moment, hindi ko sasabing forever na tama. For the meantime, tama yung ginagawa ni PBBM na ganon ang maging reaksyon niya kay VP Sara. Alam mo kung bakit? Bakit? PR? Mhm. Diba? Una, mga kayubi, i-analyze natin. Kapag nagalit siya sa panahon ngayon, diba? Kay VP Sara, at ang magiging basihan niya, galit ng asawa niya, mas lalong magiging weak leader si PBBM sa mata, lalo na ng mga basher niya. So, anong... Bakit? Oo. Ha? Tatanggalin si VP Sara? Top performer ayon sa Okta Research na hindi pinakikinggan yung EDCOM 2 report? Tatanggalin top performer? Dahil lang sa inis ng asawa niya? Dahil bad shot siya sa asawa niya? Ay lalong siyang pagtatawanan. Okay. So, kita nyo. So, Diba? di May mga pwede. lumalabas din. Especially may mga balibalita partner, di ba? Na under. Daw. Di ba? Daw. Di baga, sinabi niya, tignan mo. Ito nga, may nadinig ako kay Atty. Harry Roque. Porkit ba bad shot sa'yo? Di ba? Parang feeling Reyna ka na? Hindi na pwede, parang magiging, hindi na magiging maayos? Yung taong bad shot sa'yo? Di kung hindi naging maayos ngayon si VP Sara, sa paningin ni PBBM, yun ang lalabas na narrative. Ay, under to. Di ba nakikinig sa asawa? Konting sama ng loob? Tatanggalin? Kasi yun na i-correlate nila, partner. So, meron na naman silang... Butas. Oo. Di ba? Mahanap na naman silang partner. Yes. So, ang mangyayari niyan, partner, di ba, kahit may nananawagan sa kanya ngayon ng pagiging incompetent ni VP Sara, hindi ito yung panahon na tanggalin niya dahil sumabay doon sa issue kay FL. Kita, Ang diba? pinapakita pa rin niya, partner, sa taong bayan na kahit, may ganitong pakiramdam, di ba, ang kanyang asawa. Hindi yun ang pakikinggan niya. Oo. Kasi dapat meron siyang, may leadership pa rin. Oo, exactly. Meron pa rin siyang sariling desisyon. Yes. Diyan sa issue. Oo. At ang pamamalakad sa politika, partner, sa gobyerno, hindi dinadaan sa emosyon. Yun yung papalabasin ni PBBM. Hindi tayo dito pang emosyon. So, ako, bilang matagal na sa politika, ako na ang magsasabi sa asawa ko na yan talaga ang buhay. Sinisiraan. Parte yan ng pagiging politiko. So, dapat hindi tayo balat sibuyas at hindi tayo dapat lagi nagsasampa ng cyber libel kapag sinisiraan tayo. Di bang gano'n, di ba? So, good move yun, mga kayubi. So, sa akin, ang basa ko, hindi ako, syempre pag unang dinig, so, kasi ako, partner, hindi naman yung pinanggagalingan ko. So, hindi partner dahil sa mahina ang ating Pangulo. Good ano yan, strategy. Good strategy. Sa akin kasi, siyempre, pag unang isip mo, ganun na ang ginawa ng asawa, masama na yung loob ng asawa, nakakampihan pa si VP Sara. Pag kinampihan niya yung asawa niya, mas papangit si PBBM. Hindi. Gaya ng sabi nga niya, naintindihan naman niya yung feelings ng kanyang asawa. Kasi, diba? Maswerte nga siya na may protective siyang asawa. Ang ganda di ba? Ang ganda nung paano niya i-describe yung asawa niya. At yung suporta daw sa kanya nandun. And VP Sara should understand the feeling of a wife. Exactly. Na naparinggan ng masasama. Diba? Natural lang daw ganun ang magiging reaction mo. Kasi bilang asawa, kahit sino man, di ba? Normal yan. Kahit sabihin mo, first lady yan diba? Asawa ng Pangulo. Tao pa rin yan. May pakiramdam pa rin. Yes. So, nasasaktan. Diba? Naintindihan niya asawa niya, so hindi niya nilaglag. Pero this is not the right time to remove Sara Duterte from the cabinet. Diba? Hindi siya pwede matanggal ngayon kasi lalo siyang pupulaan kapag tinanggal niya yan. So, tingin ko, pag lumala na talaga yung issue, kasi partner, yung iba kasi, sabi ko nga, ang mangyayari niyan, ang focus niyan, pag tinanggal yan, because of
FL. Oo. Hindi nakikita kasi to partner Hindi ko alam kung na-news na to about EDCOM report Oo. Mukhang hindi pa to na-news. Wala pa partner. Pero partner. Wala pa akong nabasa. Hindi binabalita ng mainstream Oo. When in fact, nandito na yung report na talagang palpak si VP Sara sa pagtugon patungkol sa edukasyon. Oo. Kaya, well, anyway, may iniwan na naman si PBBM. Na kapag hindi magaling, hindi competent, corrupt, dapat tanggalin. O, tignan natin kung kailan niya marirealize yun. Oo. Diba? So, but this is not the right time na talagang bumigay si PBBM. Right move yun. Oo. Being a politician, right move yun. Oo. Kasi pag, magiging malaking issue yan at magiging parte na naman yan ng prayer rally. Oo. Pag yan tinanggal niya ngayon. Pero hindi naman siya partner. Takot. Na Kanino? baka maapektuhan yung kanilang trust rating, yung kanyang partner. I don't think so. Mas magiging pangit ang tingin sa kanya ng basher niya kapag bumigay siya ngayon because of sinasabing tampo or pagiging bad shot ni VP Sara sa asawa. Okay, so any comment, reaction, or suggestion sa ating mga topics ngayong araw mga kababayan, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin yan mamaya ni Sir Ivan. So anyways, yan po ang nakalpo ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na ito, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagising kami ngayong araw at sinumulan ang isang bagong araw na may panalangin at pasasalamat. Ngayong araw, naway pangunahan, tulungan at pagpalain ng Diyos ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Naway ibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan upang matuto tayong makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang masama at kung ano ang nakalulugod sa Diyos at kung ano ang kasuklam-suklam sa Kanya. Akayin mo kami na masundan ang daan ng Diyos, matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan at maging mga taong nagpapasaya sa Diyos. Idinadalangin ko ito sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.